Mga idol at kabayan, breaking news! 250 mga bihag ng Hamas na rescue ng elite forces ng Israel. Mahigit sa 60 mga miyembro ng Hamas tumba, 26 na miyembro nito arestado din. Kabilang na ang isang deputy commander ng Hamas sa Southern Naval Division. Puwersa ng Hamas malapit ng magunaw sa mundo. Kapangyarihan ng Israel mula sa kalangitan hindi kayang pigilan ng kalaban. Grabe ang ginawang suporta ng Amerika. 1,000 mga bomba binigay nito sa Israel. Kapatid ng Hamas leader nasawi sa sunod-sunod na airstrike ng Israel Air Force. Naku, eto pa, NATO nagpahayag ng suporta sa Israel. Germany, pumayag na gamitin ng Israel ang mga combat drone nito laban sa Hamas. Rocket na mula sa water pipe ng Hamas, walang magagawa sa mas malakas, matibay at sopistikadong kagamitang pangdepensa at opensa ng bansang Israel. Mga main battle tank ng Israel ang dami, i-deploy na. Ito ang mga impormasyong ating pag-uusapan sa vlog episode na ito. I-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Ang Flotilla 13, isang elite unit ng Israel Defense Force ay idineploy sa lugar na nakapalibot sa Gaza Security Fence sa magkasanib na pagsisikap na bawi nito ang kontrol sa Sofa Military Post noong 7 ng Oktubre. Nasa 250 mga bihag ng Hamas ang nailigtas ng mga sundalo ng Israel. Mahigit naman sa 60 mga miyembro ng Hamas ang na-neutralize at 26 ang nahuli. Kabilang na si Muhammad Abu Ali, ang Deputy Commander ng Hamas sa Southern Naval Division. Aktual na video, panoorin! סימן הבקדה. אני איתו. בוא. תגידו שמע ישראל! חוזר! שייטת! שערו בבוקר! אנחנו באים! מטפל בקיר, איך כולם מטפל? אחי, אני איתך, באתי להציל אותך. יאללה, בוא, הכל בסדר. מה אתה צריך? טיפול ראשוני, יש מי שצריך משהו? תעלו אותו למעלה, עוד למעלה. ימינה! Si Hamid Sinwar, kapatid ng Hamas leader na si Yahya Sinwar, ay nasawi sa isinagawang airstrike ng Israel Air Force. Grabe talaga ang makapangyarihang puwersa ng Israel mula sa kalangitan. Halos lahat ng kanilang lakas ay nagmumula sa airstrike. Ayon naman sa impormasyong ating nakalap, nagbigay ang Amerika ng 500 GBU-39 na mga bomba at 100,000 7.62 by 31mm na mga ammunition. 500 pang mga GBU-39 ang paparating sa Israel. Inaasa na mas dadami pa ang mga darating na mga bala, bomba at iba pang military assistance sa Israel mula sa Amerika. Alam niyo ba mga kabayan na ang water pipe na dapat sana para sa tubig, ito ang ginagamit ng Hamas para makagawa ng mga rockets? Naku, kung ginamit na lang sana sa tama o ginamit na lang para makapaghukay ng tubig, bakit mas inuna pa ang mga rockets na nakakapinsala sa iba? Kitang-kita naman mga kabayan ang kaibahan ng puwersa ng Hamas laban sa Israel ay napakalayo talaga. Sa kaliwa, mga rockets na inilunsad ng Hamas na halos karamihan dito ay nasusupil ng Israel Air Defense System, ang Iron Dome. Sa kanan naman ang tuloy-tuloy na airstrike ng Israel Air Force na hindi kayang tapatan o pigilan ng Hamas. Ano ang magagawa ng mga armas na mula sa mahihinang materyales kumpara sa mas matibay at sopistikadong mga kagamitan pang depensa at opensa ng Israel? Ano ang gustong patunayan ng Hamas na mas malakas pa sila sa Israel o merong bansang gumagamit sa kanila para magasik lamang ng kaguluhan na nakakapinsala sa mga sibilyan? Germany, binigyan na ng approval ang Israel na gamitin sa pag-atake ang mga Heron TP Combat Unmanned Aerial Vehicle. Hindi man miyembro ng NATO ang Israel, pero nagpahayag ang NATO ng suporta at binalaan ang ibang mga bansa o grupong gustong sumausaw sa digmaan ng Israel at Hamas. Ipinakita naman ng Israel Defense Force na ipinakalat nito sa Gaza border ang napakaraming mga sundalo at mga main battle tank at armored personnel carrier. Aktual na video, panoorin!
Laban Pinas.